Kailangan tayong mga Kristiyano, kailangan we need to be aware that there are new things to come. That there are new things, hindi mo naranasan noon, pero there are new things that will come sa bawat isa sa atin. Alam po niyo yung Thanksgiving, sa ating mga Kristiyano, everyday naman Thanksgiving, di ba? Pero sineselebrate natin just one day yung Thanksgiving para napakaganda yung gunitahin lahat ng tao dito sa mundo. We are just celebrating for Thanksgiving. Di ba? Nakafocus lang tayo sa pagpapasalamat sa ating Panginoon. It's not just like every day, it's random that, okay, Lord, thank you, Jesus, for all the things that you have done. Pero that day in America, here in Cayman, lahat ng tao, we are recognizing yung Thanksgiving. Amen? So, yan, ugalihin po natin magpasalamat even though yung mga pinagpapasalamat natin ay hindi pa nangyayari. Let's pray, let's have Thanksgiving in advance. Sabi nga dito, with Thanksgiving, let your request be known to God. So pag nanalangin po tayo, there is a power in Thanksgiving kahit hindi mo pa nakakamtan yon. No, it's a sort of declaration. You're declaring that, Lord, through it all, ano man ang nakikita ko, negative man or what, Lord, pinapasalamatan kita dahil alam ko may gagawin ka. Amen? So ang papag-aralan po natin ngayon is new things will come. Okay? And this is also related sa ating Thanksgiving dahil magpapasalamat tayo sa haharapin po natin na mga bagay na bago. Alright? Bagong bagay na harapin po natin, yung mga bagong bagay that God will unveil, God will unlock sa harapan po natin. Okay? Kasi kung mapapansin po natin, ang dami po nating mga surprises kay Lord. Minsan hindi natin pinapanalangin, pero kusang nagbibigay si Lord. Naranasan na po ba natin yon? It's full of surprises. It's not your plan, pero binibigay ni Lord. Minsan, hindi kadalasan. But those are new things. Nag-a-apply ka ng wala kang trabaho, na-applyan mo na lahat yung mga employer, yung prospective employer mo. Pero yung hindi mo in-applyan, yun yung pumupunta. Hindi ka na nag-apply, yun ang employer mismo yung naghanap sa'yo. Okay? So, I know one here in FCF that ganun yung ginawa. No? Hindi niya in-applyan yun, pero yun yung yun yung nakuha niya kasi yung employer mismo yung tumawag sa kanya. So, what can you say about that? Those are new things, no? Those are new things. Minsan nakaupo ka lang pero si Lord gumagawa na sa iyo ng milagro si Lord. Amen. Those are new things. Those are unexpected. Sabihin nga po natin unexpected. Those are unexpected things. Sometimes si Lord He is bridging people to us. It's not only new things na nare-receive po natin, but God also bridging people. Those are new things na nangyayari. Even you, pumunta ka dito sa Cayman Islands or dito sa church na ito, those are new things na noon hindi ka naman mahilig mag-church actually. No? Hindi ka naman mahilig mag-church. Marami sa atin na galing sa iba't ibang religion or without any interest sa pag-church. Pero napunta ka dito, bakit kaya parang iba na yun, naiba yung yung atmosphere, naiba yung yung pananaw ko, no? Parang I'm drawing myself to these people. And those are new things na nangyayari po sa atin. And that is not an accident. That is not a coincidence or that is not a pure luck, kumbaga. It's not a pure luck kung bakit may mga bagay na binabago sa atin or there are new things na binibigay o nagbibigay si Lord ng mga new things sa atin, even sa ating mga pananaw sa ating buhay. And this is very important. No, this is very important for us because we have to be aware. Kailangan tayong mga Kristiyano, we need to be aware that there are new things to come. Okay? That there are new things, hindi mo naranasan noon, pero there are new things that will come sa bawat isa sa atin. Then, huwag po natin i-equate yung mga bagay na ordinaryong bagay lang yon na nagkataon lang, huwag mong isabihin sa yung let us just be receptive na may mga binubuksan si Lord para sa atin. Okay? Na hindi mo pa naranasan noon.
Para pag-aralan po natin, to go deep sa ating pag-aaral, I will just want to read to you this verse. Okay? In Isaiah 43, verse 18 to 19, it says, "Forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland." Okay? Tayo po'y manalangin. Lord, salamat Panginoon sa oras na ito. Lord, ngayong oras na ito, I pray for your divine anointing, your boldness that comes from you. I pray that you will open up our eyes, ears, and heart, Lord God, so that we can absorb your message this afternoon, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, himay-himayin po natin ito. Sabi niya, forget the former things, do not dwell on the past. Kung ano yung nakaraan po natin, huwag kalimutan na po natin. Okay? Sabihin mo sa kayong katabi, kalimutan mo na, huwag ka nang umiyak sa yung nakaraan. Lubayan mo na yung nakaraan mo. Sabihin mo nga, move on. Move on na. Move on. Huwag ka nang Kasi marami sa atin, we are living right now, usually, pero we are living in the past. No? Hindi tayo nakakausad. Hindi ka makausad dyan, kapatid, pag you're still contemplating or you're still mourning on the past at hindi ka makakaahon. Amen? Ganun pa rin yung mentalidad mo. No? So, wag pa natin hayaan yung ating sarili. There are new things to come sa iyong buhay. Amen? Don't mourn on the past. May mga bago na bubuksan si Lord sa iyong buhay. Amen? Sabi niya rito, see, I am doing a new thing. Napaka-importanting pag-aralan po natin yung see na sinasabi. Ano yung see sa Tagalog? Tingnan. Okay? Tingnan mo. Ano ba yung titignan po natin? Sabi niya rito, anong titignan po natin? Those new things. Okay? Those things that we see that God is saying to us are the evidence. Sabihin natin dan evidence. Evidence. Ebidensya. Or it is a witness. Nagbigay po ako ng form para po pirmahan po natin with our signatures. At nandun yung approval ko, nandun yung witness. May witness. Di ba pagka may witness, it's binding. May witness. Yung kontrata, it's binding yun kasi may mga witness doon. Kailangan kailangan makita po natin, hindi man po natin nakikita pa, no? Ganun yung pananampalataya, hindi pa naman po natin nakikita pa, pero kailangan tingnan na po natin. Kailangan as if na nangyari na. Let us see to it. Let us not depart from seeing those things na mangyayari. Ganon, parang niloloko mo lang ako ng Bible. Parang hindi ko naman. Bakit ganon? I have to see it. Wala pa naman. No? Parang ang hirap, pero it is a faith. Kailangan, ganun po yung pananampalataya. No? We need to see. Kasi pagka hindi mo nakikita na gumagalaw si Lord sa iyong buhay, you have a weak assertion. It's a weak assertion. It's not convincing. Hindi convincing kasi. Pagka walang see. No? And as a result, pagka hindi mo nakikita, you're always doubting. Parang yung mga kilos ni Lord, parang ordinaryo lang, parang nagkataon lang. Pero if you are aware, if you are convinced that God is doing something upon your life, you know for yourself that is the work of God. Amen? Nung alam ko po na nung iba na naputol yung aking daliri from here below the nail bed, naputol lang lagari. So, dinugtong lang, dinugtog lang, tapos nilagyan ng ice. So, nung pumunta ako dun sa ospital, sinuture lang ng isang beses, by chance lang. Sabi ng doktor, baka tignan lang din natin. Sabi niya kasi, ang nangyari kasi, yung maid ng amo ko, nilagyan niya ng ice. Kasi kung hindi niya nilagyan ng ice, hindi na. Pero fresh na fresh kasi. So nilagyan niya gano'n. Tapos, nag-hospital after 2 weeks. Pumunta ako dun sa hospital. Sabi ng doktor, puputulin na. Sabi ko, pambihira, sa pamilya namin, wala pa kang naputulan ng kahit na ano. Baka sasabihin sa akin, si Boy Putol. Ay, si John Putol.
Sabi ko, yun yung yung tumatak sa aking isipan. Ano kaya to? Sabi ko, wala. Kasi yung may pilay sa amin eh. Oy, si Peter Pilay. So ngayon naman, naputol yung daliri ko. Ayaw ko, sabi ko, can I have a second opinion? Sabi ko sa kanya, okay, yeah. So binigyan niya yung second opinion. Muhammad yung apelyido niya, doktor, may pagka-Muslim pa. Sabi niya, nung inano niya ng scalpel yung ko, yung daliri ko. Sabi niya, tuk tuk tuk. Alam mo yung yung dry na nyug, yung ganon. So sabi niya, Mr. Padua, I agree with Dr. Shaker. Sabi niya, we need to cut. Okay, doc, can you just give me 2 weeks? Nag-pray ako after 2 weeks, no? Pray ako ng pray. Within that week, may tumutubo na pula. Pula in the midst of those black, no? Those things, ay may pula, sabi ko. Tapos tuwa ako dahil lumalaki siya. Bumalik ako dun sa doktor, sabi niya, Mr. Padua, balik ka ulit. Balik ka ulit. Pagkatapos, after 1 week, balik ka ulit. Kasi nakita niya, meron ng flesh. Sabi ko, pabira, buti na lang hindi ko pinaputol. Pag pinaputol ko yun, wala na. Si Jun Putol, no? Sa aming pamilya, si Jun Putol. Kilala niyo si Jun Putol, no? Pero God made some miracle. Alam po ninyo, pag may problema na ako ngayon, tinitingnan ko lang yung daliri ko. I remember my finger. Oh, this is a miracle of God. Kasi naputol lahat, nag-grow na yung yung nail niya, pati yung hindi ko alam kung bakit matigas, kasi pati yung buto naputol nun eh. Pero hindi ko na pina-x-ray, by faith na lang talaga, pero nagba-volleyball pa ako. So God is good. Palakpakan nga po natin si Lord. We have to see those miracles, especially sa harapin po natin. Alam mo in your heart na may gagawin si Lord, there is something that God will do upon your life because of those things. Amen? Na nangyari sa atin. Huwag po nating sabihin, you say, walang hindi, God is not, don't care for me, hindi niya ako ginagabayan or those things. No, God is there for you. Amen? Sabihin mo sa iyong sarili, God is there for me. There is new thing that will happen to me. Amen? If you don't recognize it, you can easily forget. Alright? Kung hindi po natin na-recognize na yung galaw or yung new thing na experience mo ngayon ay pangkaraniwan lang, kung hindi mo na-recognize yun, you will be misled by the devil. Hindi galaw ni Lord yan. Nagkataon lang. Ganon. So, you have to have faith. Sabi niya dito sa sinasabi po natin, I am doing a new thing. Okay? Ano po yung sabi ng I am? Sino po yung tinutukoy niya doon? So, ang tinutukoy pa niya ni Lord doon ay si God mismo. So, I am. Sino ang I am? He is God. So, ang buhay mo natin, pagka nakakatanggap yung mga nilisip po natin, God is moving upon you. Okay? God is moving. God is doing something. Amen? Sabi nga dun sa James 1 verse 17, sabi niya, every good and perfect gift comes from the Lord. Amen? Ang lahat ng mga dumarating na maayos, na magaganda, those perfect gift comes from God. Hindi po galing sa kaaway yon. Hindi ka bibigyan ng kaaway ng magaganda. Okay? Hindi magandang asawa kasi magandang asawa ko eh. Magaganda naman yung mga asawa natin, di ba? Pupogi naman, di ba? Ibig sabihin, yung mga bagay na gift or nare-receive po natin, hindi magbibigay. Hindi na magbibigay si Lord ng sakit. Okay? God doesn't plan for us to be na maghirap. So, wag kang maging mahirap mentality. Wala na akong pera, wala na akong ganito, pinagkaisan na ako. No? Wag po tayong ganon. Kasi si Lord, binibigyan po tayo lahat ng ating mga kapangangailangan. Amen? Sabi niya, good and perfect gifts. Ano po yung good and perfect gifts? It is beneficial to us. Sabihin mo sa iyong katabi, it's beneficial. Those are beneficial. Those good and perfect gifts are intended for us, mga born again. Sino po yung mga born again dito? Okay. Those new things that is ordained for us is not for those people who
don't believe in God. Am I saying right? Those are intended, those are new things na ibinibigay niya para sa atin. Amen? These are the promises of God to us. Yun yung promise ni Lord para sa ating mga anak niya. Okay? Sino mga anak niya rito? Amen. So, ang promise ni Lord, those new things ay ibibigay sa iyo ni Lord. Amen. Sabi niya sa Psalms 23 verse 6, anong sabi niya sa Psalms 23 verse 6? Surely goodness and mercy shall follow thee all the days of your life. Alam po ninyo, pagka magkaanak kayo, pangalanan nyo ng goodness and mercy. Okay? Mitch, pangalanan mo goodness and mercy. Surely goodness and mercy shall follow you all the days of my life. Hindi lang goodness, hindi lang mercy, perfect gift. Sa inyo, sabihin mo nga, perfect gift. Okay? Perfect gift ni Lord. Yung mga may asawa dito, may binigay na sa kanila perfect gift. Sabihin mo sa asawa mo, ay may mga, wala yung iba. Perfect gift. Ikaw, perfect gift ka sa akin. Sabihin mo, sinanak. Yan. Pwede na rin. Pwede na rin kayo. Wala naman si ate eh. Perfect gift mamaya pa. So, perfect gift. Lord, I pray for a new thing in this church. Mayroon tayong nursery room. Sinong may gusto doon? May nursery room tayo. Mayroon silang table, may magkakrayola and everything. Okay? Mayroon na ring magtuturo doon. Okay? So, ayan. Pero let's be patient for now. Pausad-usad naman, progreso naman ang takbuhin natin. Amen? Naniniwala ako doon. Sino naniniwala doon? New thing nga eh. Okay, sabihin mo nga, new thing. Sabihin mo sa iyong katabi, new thing bago. Bago yon. It is important that we need to see that God is doing something. Kailangan na pang importante na maintindihan natin na si Lord ay nagkumikilos sa iyong buhay. At pangalawa, kanino galing yung mga kilos niya? Kanino galing? Galing lang kay Lord. Kaya wala nang iba. So pagkagaling kay Lord, it is beneficial. Ito ay pabor sa iyo. Hindi pabigat. Ito ay pabor sa iyo. Those are new things. New thing, it means currently, ngayon kasalukuyan, or the things of the future. Alright? Yung mga new things na ibibigay sa atin ng ating Panginoon, hindi lang yung kasalukuyan na natatanggap mo. Ang new things ay kasama din sa tatanggapin mo pa, yung hindi mo pa natatanggap. Amen? Sino pong may gusto nun? Pwede po nating ganun yung kamay natin. Tapos, i-close natin. Tapos, hatakin natin. Akin yon. Sabihin mo, akin yon. Yun. Hatakin mo na. Kasi kailangan para mabilis. No, Lord, bibilisan mo. Parang ganun eh. That's a declaration. Amen? Basahin mo natin dito sa 2 Corinthians 5 verse 17. Itong verse na po ito. No? This would be the foundation. I will draw the foundation para maintindihan po natin mas lalo yung ating pinapag-aralan. Sabi niya rito, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Therefore, if anyone is in Christ, kung tayo po ay kung tayo ay kay Kristo na, tayo po ay bagong nilalang. Sabihin mo sa iyong sarili, ako ay bagong nilalang na. I am a new creation. It means you are in Christ, your old self, your old Lynn, na buhay mo noon, or Joby, or Luis, your old is gone. Okay? Bago ka na. Okay? Ikaw ay bago na. Kung ikaw ay si Steffi ngayon, ngayon na, ikaw na ay si Saint Steffi or Saint Jelly, Lian. No? So, ganun na. Alam po ninyo kasi, kung mapapansin po natin sa Bible, ang galing-galing ni Lord magpalit ng names. Tingnan mo si Abraham. Si Abraham comes from his name, Abram. Pero nung siya ay naging
sinabihan ni Lord, you are the father of many nations. Nagiging Abraham. Okay? Nagiging Abraham. Si Sarai, ordinaryo, walang ordinary lady. But pinalitan ni Lord from Sarai to Sarah. Sarah. The name of Sarah is princess. Wow, no? Kaya pala yung mga Sarah, prinsesa pala yung mga yon. Princess Sarah, kasi they are princess, no? And also Simon also, this is coined by Jesus Christ. Simon, he became Peter. Ano po yung Peter? Rock. Bato. Pagka nagpatayo ka ng bahay dun sa bato, hindi magigiba yun. Kasi good founded. Kung ikaw ay, yung pangalan mo noon ay ganyan, ang pangalan mo, papalitan pala ni Lord kasi binago ka na. Amen? Kung yung mga pangalan doon ay parang amoy imburnal na pangalan, pinapalitan pala ni Lord. No? So anong tunay na pangalan mo, Brother Percy? Ferdinand, medyo maganda-ganda pa nga yun eh. Pero may mga pangalan talaga na sinisisi yung nanay, sinisisi yung tatay. Bakit? Bakit ganun? One time even my son says, why use, ba't pinangalanan mo akong Chodoro? No? Chodoro. So parang, pagkalaki mo kasi alam mo na kung anong pangalan mo eh, Doro. Pero, yun, pinapalitan ni Lord yung pangalan po natin. So, may ibig sabihin niya sa'yo, iba na yung identity mo. Iba na yung ikaw. Yung luma ay wala na yon, nakalipas na. Ikaw na ay bago. God sees greatness in you. And it's because He put it there. Nakikita niya, hindi mo pa nakikita. Okay? Pero you have a great potential. Your old has gone, your life before was gone. God has forgiven all those. Yung past na your life has gone, sabi niya, alam po ninyo yung life has gone. Minsan yung mga kasalanan po natin, na ginawa po natin, bagong-bago ka na ngayon. Amen? Bagong-bago ka na ngayon. Kung may nakikita kayong sa appliances po natin, may reset button. May reset button. If you press reset, it will go to the factory default. Ibig sabihin, binubura na niya lahat yung mga data, yung mga, kung sa computer, if you have a slow computer, nire-reformat, di ba? Nire-reformat yung hard drive para fresh installation lahat. Okay? Para mas mabilis. Yung ganun yung yung gagawin po natin. Parang pagka ikaw ay nakay Kristo na, na-reset na yung buhay po natin. Fresh freedom, fresh setup, fresh na buhay mo na naman ulit. Amen? So, wag po natin i-underestimate yung pinasok po natin. If you don't underestimate yourself, because you are new now. What are those new things that will come? God is changing us. Tayo po ay binabago ni Lord. Okay, I hope na binabago tayo. You know, hindi naman po tayo binabago ni Lord that overnight nababago na po tayo. It's a process. It's a journey. No? Hindi po ganoon na, tanggalin ko na lahat yung mga ganon at it's not. It's a process. God is still deal with you at hindi mo kayang gawin yan sa iyong sarili. But if you accepted the Lord Jesus Christ, there is resurging power inside of you na bakit kaya hindi ko nababago noon? Pero ngayon parang I have this power inside of me. Kasi there is a fullness of His strength. There is a fullness of His mercy inside of us. By the power of the Holy Spirit, yung power ng Holy Spirit, yun na yung Holy Spirit doon. If you saw an IC, sino po nakakakita na ng IC? Doon sa computer motherboard or what, di ba? May mga IC doon. The IC, mayroon siyang parity inside the IC. Yung parity na yon ay nagre-report kung siya ay may failure doon sa may IC mismo. Okay? So, yun naman yung guidance ng mga engineer or mga technician pagka yung IC na yon nag-report, error message. Di ba yung minsan sa computer natin nagbo-blue screen? Tapos may report, may code doon sa baba. So, a technician could interpret kung ano yung problema. No? And then sometimes the Holy Spirit is bringing us those things na, okay anak, mali.
No, mali yan. He is bringing us those things. Even you're about to do those filthy or those things of sin. Mayroon na talagang parity, no? Parang yung kotse na sinaksakan mo ng computer system, computer software, sinasabi na niya kung anong mali sa kanyang buhay. And that's the role of the Holy Spirit sa atin. Amen? That's the role of the Holy Spirit. Pagka there is a conviction inside of you, kailangan you have to listen sa udyok ng Espiritu. Amen? So, that is the power of the Holy Spirit. It means to say, when you sin or done wrong, there is a parity or signal that sends to you by the Spirit that you did not or it's not right. And that is the fullness of mercy, but it's full of strength. What are the new manifestations upon your life? Those new things manifest not only comes from the change of an inner man. Okay? Makinig po tayo. Yung manifestation, pagka nakikristo ka na, ang manifestation, it's not only a change sa iyong sarili, sa iyong pag-uugali, sa iyong mga ways, yung mga dating gawi, hindi mo na nagagawa. It also manifests on those things that you receive as a Christian. Hindi lang nababago yung sarili po natin, hindi lang po natin nababago ang pamumuhay natin o yung pag-uugali mo kung noon chismoso ka, ikaw noon ay pala mura ka, nababago yon. Pero it's not only that, it's not only limited to that. It's also those things that you receive as a changed man. Yung mga bago na nare-receive mo as a changed man. Yon. Bonus yon. Amen? Sabi ko rito in Facebook, well, kung nagbasa po kayo, it's not only a change in our inner being, but we also receive new things as ordained by God when we are in Christ. No? New things when we are in Christ. Sometimes it comes to us as a surprise. Mga bago na nare-receive natin. Mga bago na ginagawa ni Lord para sa atin as a result of a new creation. Dahil ikaw ay bago na, nilalang. Dahil ikaw ay anak na niya. As a result of being a new creation, there is a greater things will come. Greater. Greater. Alright? Greater. Hindi lang great. Greater. Sa mga natanggap mo pa. Okay? Sabi niya rito sa Haggai 2 verse 9, the glory of this present house will be greater than the glory of the former house, says the Lord Almighty. And in this place, I will grant peace, declares the Lord. Sabihin nga rin natin, greater. In terms of individuality, sa bawat isa sa atin, sabi niya, we experience increase. Sino may gusto yon? Amen. Prosperidad. Amen. Lahat tayo, no? Pagsubok. O, isa na lang, di ba? So, prosperity, pero pang prosperity, maraming pera, lahat tayo, amen, amen, praise God, no? Pero pagka nagdadaan ka muna sa pagsubok, ganito, amen. Ang hirap na, no? Lord, bakit mo naman dinala ng ganito? Ito nga, susi anak eh. Di ba? Ito yung susi. Pero, dadalhin po tayo sa greater things ng ating Panginoon. Amen? Number 2, you will discover your full potential. Okay? You will discover your potential. You will discover your potential. Ano po yung ibig sabihin? Naalala niyo po si David? David is one of the best example here because he started as in a new beginning, as a humble beginning. Siya po ay naging shepherd ng kanyang tatay. Siya ay pangalaga lang ng hayop. Siya lang bago siya naging king. Kaya nyo ba yon? Tagapangalaga ka lang ng hayop o servant ka lang bago ka mag-reign or bago ka maghari. Ganon ang nangyari kay King David. But he discovered his full potential. Bakit he discovered his full potential? Siya po ay mangangalaga ng mga hayop, pero na-discover niya na magaling pala siyang mag-play ng harp. Okay? Ikaw pala ay hindi lang paupo-upo dyan, magaling ka pa lang ng sumayaw. O magaling ka pa lang magluto. You have the passion on those things. Amen? And not only that, as a musician, he also
discovered himself along the way, as a Christian, along the way, na siya pala ay marunong magtirador. And siya pala at that time, along the way, sa kanyang buhay, siya pala ay may boldness. Malakas pala ang kanyang loob. Kasi he slayed the Goliath. 9 feet. 9 feet. Pero yung 9 feet na from childhood siya na po ay he is a warrior already. He is a warrior. Pero hindi siya nagdalawang isip. Prinisenta niya ang kanyang sarili para patayin. To fight Goliath. So he has something inside. Na-surprise yung mga tao, na-surprise niya yung sarili niya. So, sabihin nga po natin, you will discover your potential. Along the way, habang ikaw naglilingkod sa ating Panginoon, if you are in Christ, you will discover along the way that you have your full potential. Amen? Hindi lang siguro nagigitara ka, he will go to that route. Maraming mga musicians na nagpastor. Sila T.D. Jakes, sila Stephen Furtick, no? Sila Gentis and Franklin. Those people, no? Kasi along the way as they journey with God, na didiscover nila yung full potential nila. Huwag kang magkontento sa yung mayroon ka ngayon. Huwag kang makontento. There are a lot of things in store for you. Okay? There's a lot of things in store for you. Alam po ninyo dun sa sabi ni Miles Monroe, dun sa cemetery daw, you will see the riches there. Riches, full potential. Nandun lahat yung kayamanan. Kasi if you live here in this life, na hindi mo nagamit yung mga potential mo, na hindi mo nagamit yung strength mo, they just wasted. It was just buried. Andun sa kabaong mo. Kasi hindi mo nagamit. And I was really being moved sa kanya. Kaya ngayong oras na ito, you have a great potential. You have something in store for you. You're great, actually. Amen? You're great. To us, there are great potential inside of us that we don't discover yet. There's a lot in store for us. And sometimes, it comes with a bang or surprise. Amen? It surprises you. I believe that this church, we came from humble beginning. I know that there are new things that will come. Hindi makukontento si Lord na ganito lang tayo. Kung hindi tayo nakukontento sa sarili natin, kukunti kami Lord, mas lalo si Lord hindi makontento sa ganitong itsura. Sabi rin dito sa Jeremiah 1 verse 5, sabi niya, before I formed you in your mother's womb, I already knew you. Alam na ni Lord kung sino ka. You have a great potential. No? You have something that God is doing or going to happen upon your life. He's doing something, niluluto lang ni Lord yung hindi mo alam kung kailan, pero God is doing something. You just need to wait. No, you just need to wait. Don't fret. Wag kang mag-worry sa ngayon. Because there are things that is to come. Amen? There is more to come. There is more to come with power. Sino po yung wala pang inaanak, ikapain mo yung belly mo. New thing. New thing will come. But pag binigyan ka ni Lord ng new thing, huwag mong kalimutan siya. Amen? You need to see to it. Those are the leverage that you have. Pag binigyan ka na ni Lord, yun na, maalala mo siya. At sa mga darating pa na surprises ni Lord, alam mo na, you see it. God has a blueprint sa mga nare-receive po natin. Amen? Because that's who we are. It's intended for us.